Chapter 7 Ang pagkikaramay kinabukasan sa school, hinahanap ni Elma si Alex, dahil napansin ni Elma nang hindi pumasok sa klase si Alex kahit ngayon araw ang exam nila. Pagkatapos ng klase ay agad pumunta si Elma sa court ng school baka sakali na doon lang si Alex at natra-training nito ng basketball. Pagpasok ni Elma sa court ng school ay tumingin siya sa mga naglalaro ng basketball pero wala si Alex sa naglalaro. Tapos nakita niya si Boom nakaupo sa bench agad lumapit si Elma kay Boom. Boom! Nasaan si Alex? Kahapon pa siya absent. Bakit absent siya? Sabi ni Elma. Nasa hospital. May sakit yun mommy niya kaya siya umabsent. Sabi ni Boom. Ganoon ba? Kawawa naman mommy ni Alex. Malungkot sabi ni Elma. Bigla dumating si Jane dahil napapasama nito kay Boom sa hospital para dalawin si Eileen. Boom! Samahan mo ko dalawin natin si Ninang sa hospital. Sabi ni Jane. OCG? Oo nga pala Jane si Elma siya sinasabi ni Alex yun gusto niya. Elma si Jane kaibigan namin baka maging GF ko. Sabi ni Boom. Hoy Boom di ka pa sure. Anyway hi Elma nice to meet you. Sabi ni Jane. Nice to meet you din Jane. Buong saan kayo pupunta? Sabi ni Elma. Dalawin namin yun mommy ni Alex baka gusto mo sumama. Sabi ni Boom. Wag na nakakahiya kayo na lang. Tutal kayo lang yun mga kilala ng mommy ni Alex. Sabi ni Elma. Ano ka ba Elma? Malungkot si Alex ngayon at sure ako kapag nakita kanya masaya na siya tara na. Sabi ni Boom. Lumipas ng 30 minuto ay narating na sila Elma at Boom at Jane sa hospital. Sa hospital paglabas nila sa elevator, ay nakita nila si Alex nakaupo sa bench ng hospital katabi ng kwarto ni Eileen, tapos agad, linapitan nila si Alex. Pare kamusta na si Tita Eileen? Sabi ni Boom. Okay na si mommy medyo mahina pa. Sabi ni Alex. Mabuti naman o nga pala may kasama kami sure ko matutuwa ka. Sabi ni Boom. Sino? Sabi ni Alex. Hi. Sabi ni Elma. Pagrinig ni Alex sa boses ni Elma ay agad tumining sa harapan niya, tapos nakita niya si Elma agad tumayo at lumapit si Alex kay Elma, tapos yumakap nito si Elma pagyakap niya kay Elma ay gumaan ang pakiramdam ni Alex sa oras yun. Tapos 5 minuto pumasok sila sa kwarto ni Eileen upang ipakilala ni Alex si Elma sa mommy niya. Pagpasok nila ay naghihi si Alex. Ay. Elma mag-CCR muna ako. Sabi ni Alex. O Sage. Sabi ni Elma. Pumasok si Alex sa CR tapos bigla gumising si Eileen at nakita niya si Elma. Sino ka? Ano ginagawa mo dito sa kwarto ko? Sabi ni Eileen. Agad lumabas si Alex sa CR dahil narinig niya yun pagsigaw ni Eileen. Agad lumapit si Alex sa mommy niya. Mommy I know her. Kalma mommy. Sabi ni Alex. Alex, sino siya? Sabi ni Eileen. Mommy. Si Elma. Yun liligawan ko. Sabi ni Alex. Hello po ma'am. Sabi ni Elma. Medyo masungit si Eileen dahil sa bago gising nito. Lumipas ng ilang minuto ay lumabas sila Alex at Elma sa kwarto ni Eileen dahil magtutulog nito ulit. Habang sila Boom at Jane ay bumili ng mga prutas sa fruit shop para kay Eileen. Sa labas ng kwarto, habang nakaupo sila Alex at Elma sa bench, ay may itanong si Elma kay Alex tungkol sa mommy nito. Alex, bakit parang masungit yun mommy mo? Sabi ni Elma. Ganun talaga pag heartbroken. Sabi ni Alex. Ano ibig mo sabihin at saka nasan yung daddy mo? Sabi ni Elma. Wala na. Sabi ni Alex. Patay na siya. Sabi ni Elma. Hindi siya patay iniwan niya kami. Yun mommy ko nga muntik na namatay dahil sa kanya. Sabi ni Alex. Ganoon ba sorry? Sabi ni Elma. Bakit ka nagsorry?
Ako dapat mag-sorry sa'yo. Kasi na sinabi ko sa'yo problema ko, at saka hindi maayos panliligaw sa'yo kasi marami ako problema sa pamilya ko. Sabi ni Alex. Okay lang yon, bilib nga ako sa'yo. Kahit binata ka na ay bigyan mo pansin yun mommy mo palagi ka nandyan para sa kanya. Sabi ni Elma. Thank you. Sabi ni Alex. Para saan? Sabi ni Elma. Kahit di mo pa ako sinasagot palagi ka nandito for me. Sabi ni Alex. Siyempre mahalaga ka sa akin. Sabi ni Elma. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Elma, tapos bigla nagring ang cellphone ni Elma agad. Kinuha ni Elma yung cellphone niya sa bag niya, tapos nakita niya ang tumatawag ay mama niya. Wait lang Alex, si mama tumatawag. Hello po ma. Pauwi na po ako. Si G po bye. Alex, uwi na ako, hinahanap na ako nila mama at sa kagabi na. Sabi ni Elma. Hahatid na lang kita. Sabi ni Alex. Wag na, kailangan ka ng mommy mo dito. Sige Alex, alis na ako. Sabi ni Elma. Okay. Bye, mag-ingat ka sa pag-uwi. Sabi ni Alex. Kinabukasan pumunta si Vinto sa school ni Ali dahil namimiss niya mga anak niya. Kaya di siya sa bahay pumunta dahil wala ng lakas ng loob si Vinto pagkatapos ginawa niya pag-iiwan sa pamilya niya, kaya sa school na lang ni Ali siya pumunta. Sa school ni Ali, habang inaabangan ni Vinto si Ali, paglabas ng school tapos ilang minuto paglabas ni Ale sa school ay nagkita ni Ali si Vinto sa malapit sa gate ng school. Daddy, Sabi ni Batang Ali. Agad tumakbo si Ali papunta kay Vinto. Paglapit ni Ali, ay agad binuhat siya ni Vinto at niyakap niya si Vinto. Daddy, bakit po di na kayo umuwi sa bahay? Namimiss ko po kayo. Sabi ni Batang Ali. Sorry anak kasi marami trabaho si daddy kaya di ako nakakauwi. Hayaan mo babawi ako sa inyo ng kuya Alex mo. Sabi ni Vinto. Bigla dumating si Alex sa school ni Ali dahil si Alex magsusundo kay Ali. Pagpasok ni Alex sa gate ng school ay nakita niya si Ali, kinausap nito ang daddy nila agad linapitan ni Alex sila Vinto. Ali. Dad. Sabi ni Alex. Alexander. Pwede ba tayo mag-usap? Sabi ni Vinto. Sige, kailangan talaga natin mag-usap. Sabi ni Alex. Ano kaya magyayari sa paghaharap mag-ama, abangan ang susunod kabanata. Huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa channel ito, and thanks for watching.